Alam nyo ba na worship is hard when pain is harder? Pag-usapan natin mga minamahal kong kapatid. Now, the title that we have for today is If Worship is Hard. Ang key verse natin, sabi sa Habakuk 3:18, na mananalig pa rin ako kay Yahweh, ako'y magagalak dahil sa Diyos na ng aking kaligtasan. Sa oras ng mga pinagdadaanan, even the worship is hard, even there is trials, troubles, and circumstances, always remember mga minamahal kong kapatid, still, ang worship is a choice sa ating buhay. Alam niyo mga kapatid, pag-usapan natin, ano nga ba yung ibig sabihin talaga ng worship? No? Marami pong expectation pagdating sa pagpupuri. And marami rin naman pong ibig sabihin ng pagpupuri. No? Worship is an act of worship. Minsan yung iba, ang akala natin, ang pag-worship ay yung pagkanta sa Panginoon. No? Hindi lamang po iyon. That is act of worship. Yung pagbibigay sa gawain ng Panginoon, that's act of worship. Yung pagtulong sa simbahan, that's act of worship. Paglilinis, pagmamaf, pagbabacuum, paghuhugas ng plato sa simbahan, that is act of worship. Act of worship is giving honor, no, and greatness ng ating buhay sa Panginoon, no? Na talaga nag-offer tayo ng bagay para sa Panginoon. And that is act of worship. So, sa season po ng ating mga buhay, nagiging easy, no, yung ating paglilingkod. When yung ating pag-worship became easy, no, if there is a answered prayer, no, when the heart is full, yung talagang ang saya-saya mo, when blessing is overflow. Ang sarap mag-worship pagka ganyan, mga minamahal kong kapatid. But there are also seasons when worship becomes hard. Now, may time na talaga ang hirap mag-worship. Especially when tears are many, maraming pagsubok, parang may dumating ngayon, may dumating ulit bukas, parang hindi lang parang boxing na ang suntok, hindi lang isa, sunod-sunod. Parang bagyo na pag dumating, hindi lang patak ng ulan, talagang lahat ng daanan magigiba. No? Ang hirap din mag-worship kapag when prayer seems unanswered. Pagka when our heart is tired, ang hirap po mag-worship. Ang hirap din po mag-worship pagka yung faith natin na nangihina, no? Even when life feels unfair, ang hirap mag-worship. Pero alam nyo mga minamahal kong kapatid, true worship is not proven when life is comfortable. Hindi po guarantee na yung pag-worship natin is proven pagka mahirap yung pinagdadaanan natin. But true worship is revealed when worship became difficult. Pag our worship becomes difficult, mga kapatid, and that's the meaning of true worship. Ano po? Ang hirap naman talaga mag-worship pag may karamdaman, may kasakitan, may pinagdadaanan. Always remember that God is not only worthy in our victories, He is still worthy in our valleys. Ano po? Hindi lang sa tagumpay natin, when we are on a valley low, nasa baba tayo nasa low esteem, nandun tayo sa low situation, na parang ang hirap-hirap bumangon, no? Napaparangalan ang Diyos sa pamamagitan nito. Now, pag-usapan po natin, I will give you a point sa point number 1. Worship is hardest when the heart is hurt. No? Ulitin ko po. Point number 1, worship is hardest when the heart is hurt. Sometimes pain silences worship. Ang hirap mag-worship pagka ang sakit ng pinagdadaanan. Ganyan din naman po yung pinagdaanan ni David na experience niya many times. Alam niyo si David, kaya nga sabi niya sa Psalm 42:11, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam sa Diyos? Ako'y magtitiwala. Siya'y aking aasahan. Magpupuri akong muling. Pupurihing walang humpay ang Diyos. Alam niyo mga kapatid, sinabi ito ni David sapagkat nanghina siya when they were on Ziklag. Remember, nung nasa Ziklag sila, na nandun sila sa lugar ng mga Palestine, pagdating nila, no, wala na yung mga asawa ni David, yung mga asawa ng kanyang mga tauhan, wala na, pati bata at tinangay, no? So nalungkot siya. Talagang naramdaman niya na ang hirap mag-worship. Pero alam nyo, this moment sa Psalm 42:11, in-inform niya yung heart niya. Kaya sabi niya, bakit ako nalulungkot? Bakit ako nagdaramdam? No? Ba't ako magdaramdam? Sa Diyos ako'y magtitiwala. Alam niyo mga kapatid, the only thing we can overcome is when we trust God. Na magpuri tayo, na muling papurihang walang humpay ang Diyos. Sapagkat alam natin na
Worship is hardest when the heart is hurt. Kung masakit, patuloy tayong magpuri. At this moment, David was discouraged, emotionally, exhausted siya, troubled siya, yet he made a decision. Ano yung decision niya? I will yet praise Him. Hindi siya titigil magpuri. Yun ang sabi niya. Magpupuri siyang walang humpay. Alam niyo mga kapatid, worship is not always is a feeling. Sometimes worship is a choice. It is our choice to worship God or not. Alam nyo, mayroon akong kwento na mayroong musician na tumutugtog ng violin. Pero yung violin, yung strings niya, no, yung isang string niya sira. People wondered, paano siya makakatugtog? Anong lalabas na tunog dito? Pero yung may mga natitirang string pa rin yung violin. So beautiful music was still produced. No? Sometimes our heart kasi feel broken. But always remember, but God can still receive worship from a wounded heart. Kahit sugatan ng ating puso, no, alam ng Diyos na kaya pa rin nating mag-worship. Hindi niya tinanggal sa atin yun. It is a choice. Kaya ang masasabi ko, kapatid, kung may pinagdadaanan ka ngayon, still worship the Lord. Alam ni Lord na ang hirap mag-worship, hindi ka na out of focus ka para maglingkod sa Kanya, but then God knows your situation. No? So number 2, worship becomes powerful when it costs something. No, ang ganda po, ano? Nagiging powerful yung worship. Talaga, mga kapatid. When it costs something. Meron po talaga tayong gagawin. Anyone can praise during abundance. Amen. Pag during kasaganahan, ang sarap magpuri. But worship during sufferings becomes a sacrifice. Yun yung masarap doon, kapatid. Ano po? Yung pag-worship sa gitna ng sufferings, sacrifice ang tawag doon. Kaya sabi sa Hebrew 13:15, kaya't laging tayong maghahandog ng papuri sa Diyos. Mga kapatid, ano man yung pinagdadaanan natin. Mahirap man ito, hindi mo man ito gusto, pangit man ito. No? Sabi ng Biblia na it is God who works to you to will and act according to His good purpose. Lagi pa rin ang purpose ng Diyos sa atin. Siya ang magbibigay sa atin ng pagnanasa para makasunod pa rin sa kalooban niya. No? Sacrifice costs something. Opo. Magpuri tayo kahit tayo ay nagdadalamhati. Magpuri tayo habang nagiintay tayo. Umawit tayo habang tayo ay umiiyak. Magtiwala tayo kahit confused tayo. That's the real meaning of worship. Now, may kasamang pagpupuri, may kasamang pananampalataya, may kasamang pagtitiwala. No? Imagine natin mga minamahal kong kapatid. Kaya nga topic number 3 natin, Paul and Silas worship in prison. Naalala niyo si Paul and Silas nung nahuli sila? Hindi dahil masama sila, kundi dahil nag-share sila ng gospel. Sa prison, nagwo-worship sila. But about midnight, sabi ng Acts 16:25, Paul and Silas was praying and singing hymns to God. They worship while they were wounded. No? Sinaktan sila. No? Nung nilagay sila sa preso. While in prison, habang nakakulong sila, nag-worship sila. While uncertain. Same thing mga kapatid. So kung hindi, mag-worship tayo kahit sugatan tayo, mag-worship tayo kahit nakakulong tayo sa sakit, nakakulong tayo sa problema, nakakulong tayo sa doubt, nakakulong tayo sa uncertainties, magpuri tayo kahit uncertain ang buhay. And God responded sa kanila with what? Habang nagpupuri si Paul and Silas, God responded ng earthquake and opened the prison door. Sometimes mga kapatid, worship does not remove the prison immediately. But worship invites the presence of God and power of God into the prison. Pwedeng mangyari sa atin. While we worship, it is an invitation to God, no, na makialam sa buhay natin. When we worship, problem becomes the power of God. Amen? So number 4, worship shifts our focus back to God. Worship shifts our focus back to God. Yung sakit, mga minamahal, it makes us focus on problem. But worship lifts our eyes back to God. Kaya naalala niyo si Peter? When Peter looked at the storm, no? Lumubog siya.
But when he looked at Jesus, no, faith returned. So worship reminds us, God is still faithful, God is still near, God is still working, God is still worthy. And even when we do not understand, God is always with us. God is still the powerful one. He is the miracle working power God. So worship shifts our focus back to God. Number 5, the greatest worship may come from broken heart. Totoo mga kapatid. No, the greatest worship, yung tunay na great na pagpupuri, no, nagmumula sa sugatang puso. One of the most beautiful act of worship in the Bible was from a broken woman. She poured expensive perfume as Jesus' feet and cried. Yung iba ginudge siya, but Jesus honored her worship. Sometimes yung tear becomes worship, yung ating iyak. Sometimes yung surrender natin becomes worship. Sometimes simply staying faithful becomes worship. God sees the hidden worship nobody else notices. Maring hindi alam nung iba yung ginagawa mo. Ano ba yan? Nagpupuri, tapos umiiyak. Ano ba yan? Sugatan na nga sumusurrender pa sa Diyos, nakataas pa ang kamay magpuri. No, ano ba yan? Wala nang ginawa, ang dami ng problema, hindi na lang ayusin problema, punta pa ng punta simbahan, rather than gumawa ng paraan. Always remember, God sees the hidden worship, nobody else notices. Hindi ibig sabihin, wala kang nararamdaman, hindi ibig sabihin wala ang presence ng Lord. God is always there, brothers and sisters. Alam niyo, merong isang kwento ng crack jar. Yung isang nagtatanim, may daladalang timba. Yung isang timba niya buo, yung isa sira. So habang lumalakad siya papunta sa mahabang daan, yung crack jar, tumatapon yung tubig sa gilid. Kaya nakapagsalita yung crack jar. Sabi ng crack jar, parang wala naman akong kwenta. No? Sabi niya, parang wala naman akong kwenta kasi yung tubig na hindi ko madala ng puno dun sa tapayan, sa salinan ng tubig. Pagdating ko ron, konti na lang yung naisasalin. Pero alam nyo, sabi nung nagdadala sa kanila, sabi, alam ko yung design ko sa'yo, alam ko yung design mo. Timba ka na dapat makapagdala ka. Pero hindi ibig sabihin, sira ka, hindi ibig sabihin, wala kang purpose. Ang ginawa ng nag-iigib, nagtanim siya dun sa dinadaanan niya, at habang naglalakad siya, yung tubig dun sa may crack na timba, tumatapon dun sa may tinaniman niya. So yun ang purpose. Akala lang nung jar, wala siyang kwenta dahil sugatan siya, pero hindi niya alam may purpose. I remember the word of God in Romans 8:28, in all things God work together for good, for those who love Him and called according for His good purpose. Kahit pangit ang sitwasyon mo, kahit hindi maganda yan, kahit hindi mo gusto, no, kahit akala mo walang naidulot na maganda, always remember, in all things God work together for good, for those who love Him and called according for His good purpose. Ano ibig sabihin? Mga kapatid, meron kang purpose. May plano ang Diyos sa'yo. Kaya wag tumigil, wag tumigil, wag mawala ng pag-asa, magpatuloy. So application po tayo. If worship feels hard today, worship anyway. Mag-worship ka pa rin. Pray anyway, trust anyway, lift your hands anyway, come to God anyway, because sometimes the deepest worship is born in the middle of pain. Amen? Doon sa gitna ng sakit, nandun pala umuusbog, doon pala nanganganak yung ibig sabihin ng pinakamalalim na worship. Maybe today, your heart is tired, your faith feels weak, your spirit feels heavy, but God is not asking for perfect worship. He is asking for a surrender heart. Even worship of praise is pain. It is powerful before God. So come to Him honestly, come to Him broken if needed, but do not stop worshiping. Because God can turn a broken heart into a burning heart. Amen? Sabi ng Psalm 34:18, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in His spirit. Mga kapatid, nawa po tayo ay merong napulot at merong natutunang bagay. So, ang title na ibabalik ko sa inyo, If Worship is Hard. Mga kapatid, walang dahilan para hindi tayo magpuri. In spite of all circumstances, in spite and despite of all things, tinawag tayo para magpuri. Kaya huwag kang tumigil magpuri sa Panginoon.
Because when you worship, that is the power of God. And that is the real worship when you are when we were worship, the pain becomes powerful and true. When we worship, when worship is harder. God bless you, kapatid. Ito po si Pastor Al ng Shepherd Stop. Kung nagustuhan niyo po, please like and share para maraming maabot. God bless you all po.